May nababalitaan tayo, may mga nagko-komento, may nagme-message sa'tin na ito raw si Boying ay di umano ay parang 3 linggo ata mawawala o 2 linggong mawawala dahil ay may sakit dinadaanan. May nagsasabi na cardiac arrest daw or ano. Sa katunayan, hindi ko po alam kung meron talagang malalang sakit si Boying, si Secretary Boying or wala. Pero alam nyo, I still hope na kung totoo mang may sakit siya, na he will get better soon. Get well soon, Secretary Boying. Alam nyo po, baka sabihin nyo, nag-iba ka na, Coach Oli, pinagtatanggol mo si Boying. Hindi, hindi po ganun. Alam na alam nyo at sa matagal na sumusubaybay sa akin, talagang binabanata natin yan si Boying. Bago pa maging viral yung bantag issue, binabanata na natin si Boying. Bago pa magbantag issue na wala pang sumasampa masyadong mga vloggers, binanata na natin yan. Hanggang sa ngayon, hanggat sa nakahuling balita ako kay Tebes, binanata natin si Secretary Boying. Pero sa mga pagkakataong ganito, I will still pray and hope na umayos siya. Kasi sabi nga, yan po ay lagpas na sa aking trabaho. Ang trabaho ko, isiwalat at sabihin kung ano ang sa tingin kong mali. Pero pagdating sa kalusugan at buhay ng isang tao, yan ay wala na sa aking paghuhusga. Hayaan ko na ang Diyos ang maghusga kung dapat na ba siyang umuwi or dapat pa siyang manatili. At ang sa akin, kahit sino pa man yan, kahit kaaway pa man yan, hindi ko naman kaaway si Boying, pero kahit kaaway pa yan, hindi ako mag-iisip na may masamang mangyari dun sa tao. Pasensya na po dun sa but it's not my personality. Hindi ko sinasabi yung mga bumibira pa rin kay Boying hanggang ngayon ay sila ay mali. Hindi po. That is their style. I respect them. But as for me, ayoko may mangyayaring masama sa isang tao. At kung may mangyari mang masama sa isang tao, gusto ko Diyos ang gumawa nun. Kasi sabi ko nga, wala sa akin ang paghuhusga. Nasa Diyos ang paghuhusga. Ang sa akin lang, may responsibilidad ako, isiwalat yung sa tingin kong alam ko at sa tingin kong may naaapi. That's it. Ang buhay, wala sa akin. So, Secretary Boying, get well soon. Sama kita sa prayer ko. Hindi sa nagmamabait ako Pero kasi alam nyo, galing din ako sa kalukuhan. So, I know I am a sinner. Kaya, ayoko nang huhusga ng tao. Kasi nga, hindi naman ako hinusgahan ng Diyos. Yung ginagawa kong pagsiwalat at pagbira sa mga politician, hindi ko sila hinuhusgahan. Ito ay parang sinasabihan ko, mali yan, itigil nyo. But at the end of the day, Diyos lang ang may karapatang humusga. So, yun lang. Hindi ko na maalam kung ano talaga nangyayari sa kanya. Ang sa akin lang ito, to balance the story also. Una, kung talagang hindi siya makakapasok, I think they should inform the people. Being a politician, yung media, to be specific, yung media at yung administrasyon, dapat ini-inform yung taong bayan. Bagamat hindi po natin alam kung totoo bang siya ay may dinadaanan at siya talagay nasa ospital. Hindi ko alam. Pero kung totoo, yan po ay responsibilidad nyo. Dapat yan, ini-inform nyo yung taong bayan. Una, pinapasahod ng taong bayan yan. So, to the very least, i-inform nyo yung taong bayan na siya ay pahinga muna, magkakaroon ng ibang papalit sa kanya at mayroong mamamahala ng kanyang mga posisyon or meron na siyang naatasan. Again, alam nyo, kaya meron tayong problema Kasi sometimes, dinadaan sa katahimikan. Dapat, lagi kayong abante sa pag-inform sa taong bayan. Dapat inform agad. Nagtataka ako kung totoo ito, anong nangyari sa inyo sa mainstream media? Hindi nyo alam? O let's give them the benefit of the doubt. Baka hindi nila alam. Pero, dapat yung executive or kung sino man ang spokesperson ng mga nasasakupan ni Secretary Boying, sabihin nyo sa tao. Ang galing nyo sa press con, pag meron kayong iipitin, pero pag kayo magpapaliwanag sa tao, tahimik kayo. Anong silbi nyo? May mga spokesperson. Diyan nagagalit ang taong bayan. Yes, ulitin ko, ayoko may mangyari. Sana, ang pupwede, gumaling ka agad kung totoo man. Pakiayos lang yung responsibilidad. Kung hindi niya nakaya, dahil nga syempre, hindi naman natin alam kung totoo nga cardiac arrest or whatever, baka hindi na siya makasalita. Ala ka naman pilitin mo. Dapat yung mga natao sa paligid, anong silbi nyo dyan? Ibig galaw-galaw, baka kayo ang ma-stroke. Ngayon, kung mali yung balita, again, you address the people as well. Sabihin nyo, mali yung balita, perfect condition, Secretary Boying, tuloy ang trabaho, fake news yun. Tapos, ngayon kung tunay yun, again, you address the people. At the end of the day, the problem is, you people are not addressing the people. Doon ang bottom line dyan. So, paki-confirm, totoo ba or hindi? Kung totoo, anong gagawin nyo? Kasi maraming hawak si Secretary Boying at kung matagal siyang mawawala, dapat malaman ng tao anong plano ninyo. Sino hahawak?
Sa dami niyang hawak, sinong hahawak nun? Hindi puwedeng tahimik lang kayo diyan basta-basta. Lagi na lang ba tayong tahimik lang? Magaling kayo 'pag announcement, 'pag informing the people ng totoong, yung may kinalaman, yung talagang may kinalaman sa kanilang pang-araw-araw, may kinalaman 'to sa isipin mo hawak niya Bucor, DOJ hawak niya. Ang dami niyang hawak. Ano, babakante na lang? See? Well, antayin natin baka naman bukas meron na silang, official statement. Pero minsan, diyan talaga marami tayong kilalang, nagagalit na nasa gobyerno mismo dahil sa sobra niyong katahimikan. Nakakabingi ang inyong katahimikan.